Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa mga rescuer at tauhan ng mga LGU na rumesponde sa sunod-sunod na bagyo. I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. Pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na dinaanan ng Super Typhoon Pepito, maituturing na success story ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga manggagawa sa gobyerno na iwasan ang magarbong pagtitipon ngayong Pasko bilang pakikisa sa mga nasalanta ng bagyo. Katanduanes, inirekomendang magdeklara na ng state of calamity para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong at pagbangon. 7 miyembro ng pamilya patay matapos mabaw ng buhay dahil sa landslide sa Nueva Vizcaya. Department of Social Welfare and Development patuloy sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Bicol at Mimaropa. At U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Magbibigay siya ng $1 milyong na humanitarian aid sa bansa matapos sa mga bagyong tumama sa Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang administrasyon sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga first responder, LGUs at kahit na mga nakaisa sa paghahanda at pagtulong sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Paalis na ng bansa ang Super Typhoon Pepito pero hindi hihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. We will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. Rebuilding will also start to continue as well. Bukod sa mga food pack, hygiene kit at materyales sa paggawa ng bahay, nagbibigay din ng pinansyal na tulong at panimulang kabuhayan ang pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Nagpaabot ng pakikiramay ang punong ehekutibo sa mga naulilang pamilya ng mga nasalanta ng bagyo. I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Sa kabila nito, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang walang tigil na serbisyo ng mga first responder, lokal na pamahalaan at lahat ng nakibahagi sa paghahanda at pagtulong sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo. I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Taos-puso ring pinasalamatan ng Presidente ang mga taong nakiisa sa pamahalaan para mapigilan ang matinding pinsala ng bagyong Pepito. Kasabay nito ang panawagan ng Pangulo sa ating mga kababayan na tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng bagyo ngayong Pasko. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang ating mga kababayan na kahit papaano na sinasalanta at kahit papaano sana
yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Tinawag na Best Disaster Response ni DILG Secretary John Vic Remulla at malaking success story ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na tinamaan at dinaanan ng Super Typhoon Pipito. Dahil sa agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente ng Catanduanes, walang naitalang nasawi sa lugar kahit na sobrang lakas pa ng hangin at mataas ang tubig. Binigyang diin din ni Secretary Remulla ang kahalagahan ng preemptive evacuation at koordinasyon ng mga LGU at mga ahensya tulad ng DSWD, OCD at PNP upang matiyak ang tulong sa mga nasalanta. Hinimok naman ni Remulla ang publiko na seryosohin ang mga abiso at paglikas upang maiwasan ang pagkalagas ng buhay. Para sa akin po, this is a very good success story na nakikita natin from lessons from Christine na hindi ho natin naagapang agad. Dito sa 5 sumunod na bagyo ay halos wala ho tayong casualty as compared to Christine. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang magastos sa Christmas party sa panahong maraming Pilipino ang nasalanta ng mga bagyo. Sa inilabas sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, iginititong mas mabuti pang magbigay na lang ng donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Sinabi ni Bersamin na mahalagang maramdaman ng mga biktima ng bagyo ang pagmamahal sa panahong ito. Sa ngayon, aniya ay ginagawa ng Marcos administration ang lahat ng paraan upang maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Sa katunayan, mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang namahagi ng ayuda sa Bicol Region. Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumalo na sa mahigit 300,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development nito lang Lunes. Para yan sa mga apektadong residente ng mga nagdaang bagyo sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Bicol at Mimaropa. Kasama sa nahatira ng tulong ang mga coastal town ng Dimapigi, Isabela sa pangunguna ng DSWD Field Office 2. Higit 200 kahon ng family food packs ang naibigay sa mga residenteng apektado ng bagyo. Higit 120 family food packs ang naibahagi sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Halos 200 pamilya ang apektado ng bagyong Pipito sa bayan. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang namahagi naman ng tulong sa Bicol Region, kasama ang kalihim sa nagdistribute ng ayuda sa mga residenteng binagyo sa Virac, Catanduanes. Catanduanes ang isa sa mga pinakanapuruhan ng Super Typhoon Pipito. Dumating na rin ang 25,000 na family food packs sa Legazpi, Albay. Ibinaba ang mga family food packs sa 2 warehouse ng DSWD Regional Office. Kaagapay sa relief operations ang mga member ng PNP at BFP. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Ilang mga bayan sa Nueva Vizcaya ang labis na sinalanta ng bagyo. Naitala rin sa lalawigan ang karagdagang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Pipito. Narito ang report. Natabunan ng landslide ang isang bahay sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Pipito. 7 miyembro ng pamilya ang patay matapos mabaon ng buhay ayon sa PDRRMO. Kasama sa namatay ang 2 bata na sa edad 5 at 8. Nakaligtas naman ang 3 miyembro ng pamilya. Napag-alaman na nakatirik ang bahay ng mga biktima sa gilid ng bundok. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, kasama na ang Bayombong kung saan lubog pa rin ang mga kalsada, bahay at sasakyan sa baha. Kita rin ang mga nagtumbahang puno at nasirang bahay. Hindi lang mga residente ang apektado ng bagyong Pipito sa probinsya. Namatay din ang ilang alagang hayop gaya ng manok sa Bayombong. Wala na rin buhay ang mga baka sa bayan ng Bagabag. Nalunod ang mga hayop matapos tumaas ang tubig sa Magat River. Mahigit 4,000 evacuees ang inilikas sa probinsya dahil sa bagyong Pipito.
Inirekomenda na ni Governor Jose Gambito ang pagdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Wala pa rin pasok sa lahat ng eskwelahan sa Nueva Vizcaya ngayong araw. Nangako ang Estados Unidos ng nasa $1 milyong na humanitarian aid sa Pilipinas. Kasunod yan ng mga bagyong tumama sa bansa. Sinabi yan ni US Defense Secretary of State Lloyd Austin sa pagbisita niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa ika-4 na pagkakataon, muling bumisita sa bansa si US Defense Secretary of State Lloyd Austin na nag-courtesy call din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkikita ng dalawa sa Malacanang. Nagpahayag si Austin kay Pangulong Marcos na magbibigay ang US ng $1 milyon sa Pilipinas sa harap ng iniwang pinsala ng 6 na magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa. Ito ay dagdag sa halos 100,000 pounds na relief supplies na una nang naibigay ng Amerika. Sa pagkikita ng Chief Executive at ni Austin, nagsabi ang defense official ng US na kanila na ding pinayagan ang US troops na tumulong sa tropa ng Pilipinas sa paghahatid ng tulong sa mga biktima. Kasabay nito ay ang pagpapaabot ng dasal at pakikidalamhati para sa mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Mr. President, I've authorized U.S. troops to help the Philippine forces provide life-saving aid to the Filipino people. The U.S. has also secured another $1 million in urgent humanitarian aid, and that will enhance the work of USAID. Nagpaabot naman ang Pangulo ng pasasalamat sa nasabing hakbang ng US government sa may puri sa malaking tulong ng EDCA sites na anyay nagsilbing staging areas para maipwesto ang mga tulong sa mga typhoon hit areas. Ipinahayag ng Pangulo na mas naging madali ang kilos ng pamahalaan dahil sa EDCA sites at nakatulong ang mga ito na maisagawa ang bisyong maihatid ang kailangan tulong kahit sa mga isolated areas. 6 typhoons in about less than 4 weeks. And we were able to do a better job than we would have done otherwise because of the EDCA sites, from which we conducted a great many of our HADR missions. Kasama din sa napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Secretary Austin ang mas lalo pang pagpapatatag sa alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos habang binigyan din rin ng US official ang pangako ng Amerika na suportahan ang mga Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Nasawi ang mga alagang baka sa Nueva Vizcaya matapos malunod sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pipito. Maraming lugar din ang nalubog sa baha dahil sa bagyo. Si Floyd Brenz ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa pagpasok ng sunod-sunod na bagyo ngayong buwan na inumpisahan ni Leon, ang Bagyong Pepito nakasalukuyang nagpadapa sa ilang bahagi ng bansa. Sa video na ito, sa Catanduanes, pagewang-gewang ang mga puno dahil sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng Bagyong Pepito. Sa Catanduanes pa rin, pagbukas ng pinto, ang unang sasalubong sa iyo ay ang maingay na hangin at malakas na ulan. Kitang-kita sa video kung gaano kalakas ang hangin. Ang mga bubong na ito sa Catanduanes ay nagliparan. Rinig sa video kung paano inilalarawan ng uploader ang matinding lakas ng hangin at ulan. Tumba rin ang ilang bahay na kitang-kita sa video dahil pa rin sa taglay na lakas ng Bagyong Pepito. Ramdam din ang takot ng ilang residenteng ito matapos matumba ang isang malaking puno. Ang isang ale, napayakap na lang sa kanyang katabi. Makikita sa video kung paano sinalanta ng Bagyong Pepito ang ilang lugar. Kahit ang mga hayop, hindi nakaligtas sa Bagyong Pepito. Nasawi ang mga alagang baka na ito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa Aliaga, Nueva Ecija naman, kitang-kita ang lakas ng agos ng tubig. Ang tulay nasira rin dahil sa Bagyong Pepito. Sa compound na ito na binaha, kitang-kita at rinig na rinig ang lakas ng hangin at ulan.
Ang ilang bahagi rin ng Isabela at Cagayan ay naapektuhan dahil sa bagyo. Pati rin ang ilang bahagi ng Aurora. Patuloy naman ang ating pamahalaan sa pagbibigay tulong sa lahat ng naapektuhan sa bagyong Pepito. Samantala, ang ilang evacuees ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tirahan. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Wala pa ring supply ng kuryente ang ilang bayan sa Catanduanes matapos ang hagupit ng bagyong Pepito. Bukod dyan, pahirapan din ang signal ng cellphone sa lalawigan. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Mula Tabaco Port sa Albay, halos 4 na oras na ang biyahe sa karagatan para makarating sa San Andres Port sa Catanduanes. Pagdating ng news team sa Vizcaya sa kabiserang Virac, balot sa dilim ang kalsada at mga kabahayan dahil sa kawalan ng kuryente. Sa ngayon, 13 barangay pa lang sa buong Catanduanes ang mayroong kuryente. 12 ay nasa Virac at ang isa ay nasa bayan ng Bato. Patuloy naman ang isinasagawang restoration efforts ng First Catanduanes Electric Cooperative. Kailangan malagyan ng kuryente yung ma-energize yung ospital, itong munisipyo sa itong Kapitolyo at yung airport. Bukod sa power supply, hindi pa naibalik ang lahat ng communication line sa Catanduanes. Mga bayan ng Virac, San Andres, Bato at San Miguel pa lang ang may linya ng komunikasyon. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, walang naitalang casualty ang probinsya sa pagagupit ng bagyong Pepito. Sa pinakahuling tala ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 137,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Pepito. Papalo naman sa 23.4 million pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Kasama rito ang abaka industry na tinatayang 1.6 million pesos ang na-damage. Inirekomenda na ng Catanduanes PDRRMC sa Sangguniang Panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya. Ito ay para mapabilis ang mga kinakailangang hakbang at paghahatid ng tulong. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang severe tropical storm Pepito at wala na rin po itong direktang epekto sa bansa. Sa kasalukuyan, 3 weather system ang umiiral ngayon sa bansa. Ang update sa lagay ng panahon alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Kevin Katif. Magandang umaga po, Sir Kevin. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Ito ang latest nating weather update ngayong November 19, 2024. Ang binabantayan po nating bagyo sa ito Typhoon Pepito or may international name naman ay nakalabas na po ng PAR as of 3 a.m. today. Ang nakapekto na lang po sa ating bansa ay ang shear line sa Northern Luzon and easterly po sa eastern sections of Visayas and Mindanao. Sa Batanes po ay cloudy skies with rains dahil sa northeasterly surface wind flow. At sa Babuyan Islands naman po ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa shear line. Tapos sa Caraga, Northern Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas and Davao Region ay easterlies po ang nakakapekto. At sa ibang bahagi po ng ating bansa ay localized thunderstorms. At meron po tayong gale warning na kataas po sa northern seaboard of Northern Luzon and northern seaboard of Northern Luzon. At yun lamang po dito sa Pag-asa Forecasting Weather Forecasting po. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Kevin Katif. Nilinaw ng Office of Civil Defense na walang nasawi sa hagupit ng bagyong Pepito. Ayon kay Assistant Secretary Cesar Idio, Officer in Charge at Deputy Administrator for Operations ng Office of Civil Defense, ang napaulat na pagkasawi ng isang lalaking nakamotorsiklo sa Camarines Norte sa kasagsagan ng bagyo ay isang aksidente at walang kinalaman kay Pepito. Una nang napaulat na nasawi ang 72 taong gulang na biktima ng nasagi nito ang nakalaylay na kable ng kuryente. Ayon kay Idio, walang nasawi sa bagyong Pepito dahil sa maagap na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. 2 naman ang nawawala dahil sa bagyong Nika at Ophel. Sa kabuuan, nasa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Mga emergency response equipment ng MMDA nakahanda na para i-deploy sa mga rehiyon na mangangailangan ng mga ito. May balitang pambansa si John Lester Naguna ng Philippine Information Agency. MMDA Rescue Assets nakahandang i-deploy sa ibang rehiyong nangangailangan. Rubber boats, life vests, chainsaws,
modular tents at water purifiers. Ilan lamang ang mga ito sa mga rescue assets na nakahanda ng ipadala ng Metro Manila Development Authority o MMDA anumang oras sa ibang rehiyong nangangailangan. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Antes, nakaabang ang kanilang ahensya sa abiso ng Office of Civil Defense kung mayroong ibang rehiyon na nangangailangan ng karagdagang tulong sa kanilang lugar. Maaalala na nito linggo lamang ay nagsagawa ng inspeksyon ng MMDA sa kanilang mga emergency response equipments na nakapreposition sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Naglunsad din ng MMDA ng bagong teknolohiyang ArcGIS na nagmamapa ng lokasyon ng mga emergency vehicles, search and rescue teams, pati na rin ng mga ospital at evacuation centers upang mas madaling malaman ang available assets ng ahensya. Samantala, patuloy pa din ang pagbibigay diin ni Chairman Artes sa kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng mga mamamayan sa pamahalaan tuwing may kalamidad partikular sa pagsunod sa utos na lumikas. Para sa Balitang Pabansa, ito si John Lester Naguna ng Philippine Information Agency National Capital Region. Wala na ang mga Pilipinong na-stranded sa mga pantalan sa buong bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging normal na ang operasyon ng mga sasakyang pandagat simula kahapon. Gayunman, iniulat ng Philippine Coast Guard na isang barko ang nagkansela ng biyahe kahapon dahil sa malakas na alon sa karagatan. Tinukoy ng PCG ang St. Francis Xavier na may biyaheng Cebu-Osamis, Butuan. Noong linggo, nasa 3,541 na pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol, Eastern Visayas, Southern Tagalog, Central Visayas at Western Visayas dahil sa banta ng Bagyong Pepito. Patuloy ang mga isinasagawang clearing operation sa Cordillera Administrative Region, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Pepito, kung saan naitala rin ang kaliwatkan ng pagguho ng lupa. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa Balitang Pambansa. Sa pagdaan ng Bagyong Pepito sa Cordillera Region, nagkaroon ng kabi-kabilang landslide sa mga kalsada. Ang Cannon Road, nananatiling nakasara sa mga motorista dahil sa pagguho ng mga bato sa Camp 5 Tuba, Benguet. Hindi rin madaanan ang bahagi ng Talubin-Barlig na Tonin-Paracelis Calaccad Road. Sa tala ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot na sa 14 national road sections ang hindi pa madaanan sa ngayon. Nagsasagawa na ang ahensya ng clearing operation para mabuksan na ang mga saradong kalsada. Nasa mahigit 144 million pesos na rin ang pensala sa sektor ng infrastruktura dahil sa mga nagdaang sunod-sunod na bagyo. Tayo po ay mag-ingat at saka dapat ay stay updated tayo. Magtanong tayo sa MDRMO. Nasunog ang isang bunkhouse sa Upper Camp Felix Mines Camp 3 sa Tuba, Benguet sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pepito. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection Benguet ang sanhi ng sunog. 8 gate naman ng Ambuklaw Dam at 6 na gate ng Binga Dam ang binuksan dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala, sa tala ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, aabot na rin sa mahigit 13,000 pamilya ang apektado na binubuo ng mahigit 43,000 na individual dahil sa bagyong Nika, Ophel at Pepito sa buong rehiyon. 317 na bahay ang partially damaged habang 22 naman ang totally damaged houses. Nakapagbigay na ang DSWD, lokal na pamahalaan, maging ang non-government organization ng mahigit 4 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado ng bagyo. Nakahanda naman ang mahigit 101 million pesos relief resources na ipagkakaloob sa mga apektadong komunidad. Sa assessment ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Office, sa kabila ng malakas na buhos ng ulan at hangin, walang naitalang malaking pinsala sa rehiyon. Nakatutok ang iba't ibang ahensya sa pagtulong sa mga apektado lalong-lalo na sa 4 na lugar na isinailalim sa state of calamity, kabilang ang buong probinsya ng Apayao, Paracelis Mountain Province at sa Aguinaldo at Alfonso Lista sa Ifugao. Ang ginawa po natin na nakatulong sa atin is yung preemptive evacuation. Kaya meron tayong mga reported na evacuees sa mga evacuation center natin. Dahil sa epekto ng Bagyong Pepito, mahigpit pa ring ipinaalala ng ahensya ng ibayong pag-iingat para maiwasan ang post-calamity casualties.
tayo ay manatiling makinig sa mga advisory kasi nagsiswell pa po yung mga river system natin. No? Huwag muna tayong tumawid, huwag muna tayong mag-fishing. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ng Department of Education ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Ayon sa inilabas sa memorandum ng DepEd, binigyan din nila ang kahalagahan ng pag-assess sa infrastructure at non-infrastructure damages sa mga paaralan. Kasabay nito ang pagsiguro sa learning continuity ng mga mag-aaral na naapektuhan ng bagyo. Binigyang direktiba naman ng kagawaran ng mga DepEd supervised school na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na disaster risk reduction at karoon ng agarang assessment tungkol sa storm-related damages sa mga pasilidad. Samantala, hinimok ng DepEd ang mga paaralan na makipagtulungan sa kanilang LGUs para magsagawa ng cleaning at repair operation sa damaged facilities. Hinikayat rin nila ang mga paaralan tungkol sa paggamit ng mga community learning space para mabawasan ang education disruption sa bansa. Mula naman sa Philippine News Agency, good news dahil makakabili pa rin ng mga murang bigas sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang presyo ng retail, regular at well-milled rice ay nasa 42 hanggang 45 pesos bawat kilo. Una rito, kinausap ng Department of Agriculture ang Presidente at Vice-Presidente ng Association ng mga retailer ng bigas sa Metro Manila at pumayag silang ibaba ang presyo. Mabibili rin ang mga 42 pesos per kilo ng bigas sa mga Kadiwa stores sa buong bansa. Balita pa rin mula sa PNA, pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture ang pagbubukas ng Kadiwa store sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Pepito. Ayon sa kagawaran, layo nilang asistehan ang mga residente, gayon din ang mga magsasaka sa pamamagitan ng paglapit sa kanila ng Kadiwa stores. Anila ito'y dahil mananatiling elevated ang presyo ng mga gulay, partikular na ang lowland vegetables dahil sa sunod-sunod na weather disturbances. Samantala, kabilang sa mga lugar na labis na naapektuhan ng mga bagyo ay ang Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Southern Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Minomonitor naman ng DA ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga lowland vegetables sa Maynila. Kasalukuyan ding binavalidate ng Disaster o DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ang epekto ng bagyong Pepito sa sektor ng agrikultura ng bansa. Iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon kay Secretary Remulla, tinitingnan ng task force ang posibleng paglabag ng dating Pangulo sa international humanitarian law. May kinalaman nito sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration noon. Kung maaalala, humarap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si dating Pangulong Duterte kamakailan. Meron po ba tayong specific na tinitingnan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually, it's what they're using right now, International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 1951. So, that's what we're looking at right now. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.